dating Senador Ping Lacson ay ibinunyag na ni Nicanor Paildon bilang isang opisyales ng kustom. At ayon pa sa isang netizen, hindi nakapagtataka ang kasamaan ni Ping Lacson dahil dati na itong na-involved sa grupo ng Kuratong Baliling, ang kidnap for ransom. Ang smuggling na kinasasangkutan ng anak ni Lacson, si Pampilo Lacson Jr. or si Pempe. Pero ngayon lang nailabas ito dahil nang nakaupo na si Faildon ay nadiscover niya ang katiwaliang ginawa ni Lacson Jr. At si Faildon lamang ang may lakas loob na isiwalat ito sa publiko ang pagkasangkot ng anak ni Lacson. At sana naman hiling ng taong bayan na ang kinasasangkutan ng First Lady Lisa Marcos ay maisapubliko rin ang smuggling na kinasasangkutan. At ayon pa sa isang netizen na matagal na raw itong gawain ni Ping Lacson noong siya ay nanungkulan pa bilang isang chief of police. Kaya pala tinawag na dangerous man. Smuggler po kayo, Senator Lacson. Unless sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr. Mga kababayan, this is Senator Lacson. Hindi to chismis. I provide you the documents. I provide you the documents. Smuggler po kayo, Senator Lacson. Unless sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr. Mga kababayan, this is Senator Lacson. Hindi to chismis. I provide you the documents. I provide you the documents. And the documents, the evidence will bear this out. Patutunayan niya ito. Senator Lacson, this is not chismis. Hindi to kathang isip. Kagaya ng paninira mo sa amin. Isa kang smuggler. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa pagpunta. Usually, I do not react to accusations of corruption involving me. Halimbawa, si Senator Trillanes, magsabing korap ako, o I am on the take, hindi ko na pinapansin kasi napatunayan na ni Senator Trillanes na sanay siyang maglubid-lubid ng kasinungalingan. So, I don't really mind. Now, coming from Senator Lacson, we both admire. I admire Senator Lacson dahil nag-isa na lang siya sa Senate na hindi tumatanggap ng pork barrel. So, it symbolizes some regularity in him. May katinuan siya. Yan ang tingin natin lahat. And senior natin siya bilang isang sundalo. I admire him, I respect him. That's why I was shocked when he come out with this irresponsible announcement under the cloak of their immunity. Kasi privilege speech eh. Now, tinetext ko si Senator eh. In fact, tinext ko today kasi nag-text siya sa akin. He wanted to talk to me in my free time. I asked him, why? Sir, why? Why, sir, did you destroy the reputation of officers we both know not corrupt? I'm addressing that again to you, Sir Lacson. Bakit mo sinira yung reputasyon ng mga tao na parehas natin kilala na hindi mga corrupt? What is your motive? Kasi yun ang tanong eh. Ano ba ang motive mo, Sir Lacson? To destroy us. Ito yung sasagutin ko sa inyo. Okay? Actually, 6 months pa lang yung team namin sa customs. For the first 6 months, I was in customs alone. Now, pagdating ng January, na-appoint na yung, I brought 6 teams in customs. 6 po. Out of 23 appointive post, 23 po yung appointive na position sa customs. 6 lang po yung aking nirecommend. 17 po ay hindi ko po rekomendado. Itong 6 na to, kami po yung pinangalanan niya doon. Si General Icarma, retired po siya, boss ko po siya, class 81. Napakatinong tao. Isipin mo, sabihin niyang on the take siya. Si Deputy Commissioner Icarma yun. Si Deputy Commissioner Gambala, isang pastor. Kasama ko siya sa pag-aaklas dahil nilabanan natin ang corruption sa gobyerno. Napakatinong tao, pinangalanan niya. Si Director Maestre Campo, kasama ko rin siya nag-aklas. Nilabanan natin ang corruption sa gobyerno. Pinangalanan niya. Si Director Ebrio, kasamahan ko rin siya nung nag-aklas kami laban sa corruption sa gobyerno. Pinangalanan niya. And other
members of my team. So ano yung kinakatakutan ni Senator Lacson? I'm talking about Senator Lacson kasi siya yung pinakamatino sa paningin ko ng mga senador. Why? Hindi nga siya tumatanggap ng pork barrel eh. So paningin ko siya ang pinakamatino. So let us not talk about the rest. Let us talk about Lacson. Okay? And let us use the terminologies he has used. During the entire operation. Now, nakita niya na after 6 months, na nabuo yung 6 lang kami out of 23 appointed posts and the rest of that almost 3,000 employees doon, 6 lang kami doon yung nagtatrabaho to try to stop corruption. 800 plus na po ang nasuspendido kong importer. Okay? In just 6 months. And then, 65 na broker. Ang basis ng suspension and cancellation nito ay yung mayroon WSD or na kuha na ng gobyerno yung kanilang shipment because of severe violation. Pero bukod dun sa na WSD namin, na confiscate na commodity ng gobyerno, marami pong na-alert na administratively I cannot outrightly suspend them, but we can file criminal charges against them by investigating their activities sa customs. Now, pag-usapan natin si Senator Lacson kasi siya ang pinakamatino, ulitin ko, sa paningin ko na senador. Okay. On July 12, 2016, nirecommend sa akin ng isang batang JO lang na officer ng bureau, pero number 1 siya sa board examination ng customs. Dinala niya sa opisina ko, sir, may anomalya sa shipment na ito. Isang barko puno ng simento. Kasi ang deklarasyon niya ay less than 50% ng tamang deklarasyon ng taripa through the freight. So pinirmahan ko, the documents, ibibigay ko po sa inyo. Hindi po ito kathang-isip, Senator Lacson. Ito po ay katotohanan. Okay? And I want you to investigate this. The Blue Ribbon Committee, please investigate because all of these are on the record. Recorded po ito lahat. Hindi po ito kathang-isip, Senator. Okay? So, undervaluation by 50%. Dineclare niya na freight cost niya is $8 per metric ton. The prevailing market is between $16 to $20. Ang gaano karami yung laman 6,000 metric tons. Ang halaga nito in peso kapag ibinenta na natin yung semento 34 million pesos. Okay. Anong violation niya? Siyempre, this is smuggling. 50%, less than 50% ba naman yung babayaran mo sa duties mo? Di smuggling yan. So, kaya siya na-alert. Okay. Ano pa ang kanyang violation? Under the Republic Act 7394, Article 77 of Consumer Act of the Philippines, ang sinasabi dito, anumang klaseng produktong import mo, dapat yung labeling niya, nakapangalan na sa'yo. I provide, nandito, yung Republic Act. Yung kumpanya nila ay iba, nag-import, at nung hiningi yung semento, asa ng bag nyo, ang pinakita, iba ang bag. Okay? Pangalawang violation ng batas niya. Okay. That is July 12. This is just 12 days after I assume office. That's why I rely on the JO na dinala ko. Na batang-bata, she was just 20 years old, but she was very bright. Siya yung tumitingin sa computer in my office. Randomly, nakikita niya itong malalaking violation, 50% eh. Okay. The following day, bumalik uli sa akin, the same person. That is July 13. That is my 13th day in office. At nirekomenda niya na i-alert another shipment of isang barko na naman, simento. Okay? Ang violation, ganun din. Smuggling by undervaluing by more than 50%. Ha? Okay. Ang volume nito is, ganito karami, is, yan.
Ang cost niya, ang volume nito is 5,202 metric tons. Ang cost niya is 29,900,000. The same violation. And 2 days again after that, July 15, isa na naman barko. Ito naman, ang barkong ito ay yung una ay sa Dajangas, sa General Santos. Iloilo yung una. Yung pangalawang barko ay sa Dajangas. Itong pangatlo, July 15, 12, 13, 15. Yung pangatlo, in-alert ko na naman uli kasi pumunta na naman the same person. Itong number 1 sa board na batang-bata, 20 years old. Nakita na naman niya, may shipment na naman ng isang barko. Undervaluation, the same violation sa Dajangas uli. Iloilo uli. Ang ganito karami is 13,000 metric tons. Ang halaga niya is 74,750,000. So, ang total ng tatlong barko in just 3 days, tatlong araw, sunod-sunod kong in-alert, ay 106 million pesos. Ang may-ari nito, chinek ko today, because kahapon, I remember I have alerted na nireport sa akin ang may-ari. Ang pumunta ron, nagpakilala ang may-ari, ay si Pampilo Lacson Jr. Okay. Ngayon, yung company niya, Buongiorno. Okay. I just reviewed the documents today because last year, I leave it to the expert. I was just 12 days old. Hindi ko alam talaga. I have to admit. Hindi ko alam kung gaano katotoo mga documents. Pero in-alert ko kasi malinaw na undervalue. Today, dahil lumabas si Lacson, saan ba nanggagaling si Lacson para maintindihan natin? I reviewed it. Itong Buongiorno, ang capitalization lang niya, nung 2015, paid up capital niya is 20,000. Paano niya ma-afford ang 106 million in just 3 days? Tatlong barko na shipment. But ladies and gentlemen, tatlong barko pa lang to na shipment. Pina-check ko sa system namin ngayon. Since I assume office, 67 na barko ang pinarating ni Ping Lacson Jr. Bilyon po ang halaga niyan. Ang kanyang capitalization, 20,000. Ngayon, yung sinasabi ni Ping Lacson na may mga player, tanungin ko to sa iyo, Senator Ping Lacson. Player ka ba? 20,000 lang ang capitalization ng anak mo, si Buongiorno. 67. Within while we are talking, dadalhin sa akin how many billion ang halaga ng inismuggle na ito by undervaluation. I just learned it today that 67 shiploads of cements ang pinasok ni Buongiorno during that 1 year. Ito ang kinakatakutan mo, sir. Kasi we are getting close to getting you, to exposing you. We now have evidence. That's why I encourage all of you, go to customs. Hindi to chismis. You can get the documents. You can see there. Magkano ba ang pinopropose niya? Okay, pang-apat, last year by the record, na-stop natin. Sa Legazpi, pumunta uli si Buongiorno dyan. Nagbaba ulit ng isa namang barko. So, we have 4 immediately na ebidensya mapakita sa inyo. Ang halaga nung gano'ng karami, October 10, pumunta doon, ang binaba niyang simento, isang barko is 4,250 metric tons. O nagkakahalaga ito ng 24 million pesos. So in just 4 lang, makita natin consistently si Pampi Lacson Jr. wants to pay 50% lang nung freight cost niya. Nagbibigay sa atin ng peking dokumento to try to justify. Itong October na ito, nagpadala pa siya ng abogado niya to try to justify na $8 lang. The prevailing market sa buong mundo is between $16 to $20. Pero sila gusto nilang babayaran ng $8 lang. Okay? Ito yung smuggling na ginagawa nila. By the billions po. Now, tanungin nyo rin si Buongiorno, magkano na ba ang taripang nabayaran mo sa gobyerno? Para ma-compute nyo. Magkano naipasok niya? Ibibigay ko sa inyo yung figure.
of that 67 shiploads na pinasok nila. Magkano bang binayaran yung taripa? Magkano bang binayaran yung tax? Dahil ang dami yung simentong dinala sa bayan. Now, kung di magtugma yan, by the hundreds of millions, smuggler po kayo, Senator Lacson. Unless sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr. Dahil kung hindi mo alam ang activity ni Pampilo Lacson Jr., wala kang alam sa customs. Anak niyo po siya eh. Kapangalan niyo po siya. Ito pa ang ginawa ni Pampilo Lacson nung July. Okay, Junior. Nung July. Habang nilalakad niya, he went to my office 5 times. I never met the guy. Dahil hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. 12 days pa lang ako. I said that itong number 1 sa brokers, 20 years old, and some of my staff, kayo magpaliwanag kay Mr. Lacson kung anong violation niya. So he went there 5 times. Sa office ko, in my conference room, I never sat down with him. Okay? We try to give Mr. Lacson the benefit of the doubt kasi nga good image nga siya eh. Good image. Ngayon, on the 3rd visit, okay, and these people na kaharap niya mismo will be named in the right forum. That's why ngayon pa lang, Senate Blue Ribbon Committee o any court, imbestigahan natin to because this is smuggling of cement by the billions by high-ranking government official. Okay? Nagdala ng pera doon si Pampilo Lacson Jr. At sinabihan niya yung dalawang staff na kaharap niya. Kasama yung number 1 sa board. Sa inyo na po ako magbabayad. Ay alam naman po ni Mr. Lacson na sa office ni Commissioner wala pong kahera doon, wala pong babayaran doon. Nagbabayad po tayo, lahat ng bayarin ay diretso sa bangko. Bakit siya nagdala ng pera doon at sasabihin niya doon sa staff ko na sa inyo na po ako magbabayad at pinakita niyo yung dala niyang pera? Ano po ang ibig sabihin niyan? Matagal na po siyang importer. Bihasa na po siyang importer. Is he trying to bribe my staff? He has to explain that also. But ako, 12 days pa lang ako sa opisina ko. I give the senator the benefit of the doubt na matino siya. At yung kanyang anak. Iniisip ko, baka hindi alam ni Senator itong kalukuhan nitong junior niya. See? I give him the benefit of the doubt. But yesterday, he seems to know everything in the Bureau of Customs. That's why we can now ask him, do you know this? O ikaw mismo ang may pasimuno nito, Senator Lacson. Anak mo to eh. Now, Senator Lacson, I have texted you several times and I assured you that I am the number 1 person who wants the truth to come out. Why did you come up with your... Ano yan? Gusto mo tumakbo uling presidente? Gusto mo magpasikat? At the expense of our family? You want to destroy people like me? And the names of the officers in my team? You know them that matitino sila eh. That's why I cried sometimes during the hearing. I pity the families of these people you are destroying. Nagtatago ka dun sa immunity mo. You have an ambition to become president. You have proven that already. Tumakbo ka noong 2004 eh. Gusto mo ba tumakbo uli? By destroying me, by destroying the few people that I brought in there to try to find out what's happening inside the Bureau. Now you know, mga kababayan, this is Senator Lacson. Hindi to chismis. I provide you the documents. And the documents, the evidence will bear this out. Patutunayan niya ito. Senator Lacson, this is not chismis. Hindi to kathang isip. Kagaya ng paninira mo sa amin. Isa kang smuggler. If you deny knowing this, you know nothing about customs. The more so, na sinungaling ka. Kasi kung di mo to alam, wala kang alam sa customs. Eh, ba't ka naglabas ng kung ano-ano? I don't know the other people there, but I can vouch for my team. Matitino sila, Senator Lacson, at alam mo yan. Now, mayroon kayong common denominator na maiingay dyan eh. Si Senator Trillanes, pinatunayan din niya na matas ambisyon. Tumakbo nga siyang Vice President eh. Naka 800,000 siya out of 54 million na botante. Ikaw, naka ilan milyon ka nung tumakbo kang presidente. So, gusto niyang magpasikat eh. Okay lang magpasikat tayo, sir. Pero not at our expense. Please, don't lie to the people para magsumikat ka lang. May pamilya ka, may pamilya rin ako, may pamilya yung masinisiraan nyo. My God,
You are senator, you are respected. And when you lie, it is your responsibility to make sure that your statement will be investigated and bring to justice everybody. And have the courage to stand up and say, I'm sorry, Commissioner Faeldon, hindi ka pala kurap. I'm sorry, General Icarma, hindi ka kurap. I'm sorry, Deputy Commissioner Gambala, hindi ka kurap. I'm sorry, Director Maestro Campo, hindi ka kurap. I'm sorry, Ebreo, hindi ka kurap. You also have to have that courage. Hindi yung sisiraan mo kami para magmukha kang anghel. Ito ka. Ito ang pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. You want us out, but you don't need to do that. I volunteered to get out. I cannot believe you're part of this. Okay lang yung iba'y, tanggap ko na corrupt sila, but yung Senator Lacson, how can you explain this? Hindi mo to alam? Anong alam mo? Nag-uulat, what's new?